Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Before we move on forward, let us bow down our heads po and we pray as we hear the message of the Lord. Heavenly Father, we thank you po for this night at pinagsama-sama mo po kami rito ng ligtas. We thank you, Father, na nakapag-celebrate po kami ng Pasko at may mga tao kang ginagamit upang maiparating ang inyong mga biyaya. We ask, Lord, that you guide your messenger tonight and use her mightily according to your will, O Lord. We pray po for the people in the congregation today that they have an open heart and mind to receive your word, O Lord. In all these, we ask in the name of Jesus. Amen. Ayan, so hello po. Ang theme po ngayon for tonight po ay The Voice of Angels and the voice of glory to our God. And ang una ko pong tanong ngayong gabi ay, nakakita na po ba kayo ng isang anghel? Bata pa lamang ako noon, nung una ko nakakita ng isang anghel, isang larawan ng anghel. Una sa lahat ay ang tanyag na kinikilala natin si Angel Gabriel. So si Angel Gabriel ay inilalarawan bilang isang tao tulad natin. May katawan, may mga kamay at paa tulad natin, nakadamit na puti at may napakalaking pakpak, mas malawak pa sa kanyang mga braso. Pangalawa naman ay ipinakilala ko sa mga anghel na tila may wangis ng isang sanggol. Ang mga anghel ay may pisikal na anyong tulad ng isang batang kapapanganak pa lamang. Nakadamit ng walang anuman kundi ang mga musical instruments na hawak nila at mga puting pakpak na nakakabit sa kanilang mga likod. At sa aking paglaki, nakilala ko ang mga anghel na ayon daw sa Biblia. Tinatawag nilang biblically accurate angels na pisikal na anyo ay malayo sa ating katawang tao. Mula sa Book of Revelations, ang mga anghel daw ay may 6 na pakpak, 4 na nasa kanilang muka, 2 sa kanilang mga braso, 2 sa kanilang mga paa. Ang iba ay may 4 na muka at kita sa kanila ang dangal at kapangyarihan ng ating Diyos. Kung babasahin po natin ang mga istorya sa Biblia at maging pamilyar sa mga ito, ang mga anghel ay nagsisilbing mga gabay, tagapagtanggol, at nagtuturo sa atin ng ating mga landas. Sila rin ay nagbibigay tulong sa ating kaligtasan at nagsasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga papuri sa langit. Sila rin ay mandirigma laban sa kasamaan, sila ay nagbibigay ginhawa sa atin sa oras ng kagipitan. Sila ay mga ahente ng paghatol sa darating na bagong mundo. At sila rin ay nagsisilbing tagapamagitan para sa ating mga panalangin sa Panginoon. Ang ating banal na kasulatan ay nagmumula sa Luke chapter 2 verse 3 at sinasabing 13, bigla ang anghel ay sinamahan ng isang napakalaking hukbo, ang mga hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabing, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasang langit at kapayapaan sa lupa sa mga kasama ng Diyos. So, sinasabi po rito na ang anghel na mula sa langit ay nagpakita sa mga nagpapastol ng gabing yon at ipinahayag ang kalwalhatian ng Panginoon. Ang pagsilang ni Hesukristo, ang Mesiyas, ay darating at magkakaroon ng kapayapaan ang lahat sa lupa na naniniwala sa Kanya. Ang mga anghel ay naghahatid ng kalooban at patnubay ng Diyos sa atin habang sila ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa, babala o direksyon sa ating buhay. Ngunit noon nga lang ba nagpapadala ng anghel ang Panginoon? Ika nga nila, God sent angels to earth back in Bible times, but does it happen today? Naniniwala akong meron mga anghel dito sa lupa at naniniwala akong katabi niyo po sila ngayon. Baka may 6 na po silang pakpak na tinatago dyan o kaya may 4 na muka. Pero kidding aside po, I do believe na kahit tayo ay munting tao, maaari nating masalamin ang katangian ng mga anghel sa langit
At papaano po kaya ito? So number 1, ang anghel po ay isang lingkod ng kalooban ng Diyos. Sila po ay servant of God. Tungkulin ng isang anghel ang tumulong sa mga plano at layunin ng Diyos dito sa lupa. At masigasig silang nagsisikap na sundin ang kanyang mga utos. Tayo bilang mananampalataya ay maaari nating gawin silang halimbawa. Sa mga nakaraang gabi ng ating simbang gabi, naririnig po natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay, na dapat tayo magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang tamang panahon, upang tayo ay mamuhay ng may layunin at sumasang-ayon po ako rito. Gayunpaman, upang matupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa atin, kinakailangan po muna natin magpakumbaba bilang mga lingkod ng Diyos. Tulad ng mga anghel sa langit, ang pagiging lingkod ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkilala sa Diyos bilang ang pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Sinasabi nga po sa Romans chapter 8, verse 28, kung ano ang naisin ng Diyos sa aking buhay ay magagawa niya, sapagkat ako ay nabubuhay upang bigyan siya ng kalwalhatian, at tuparin ang kanyang layunin, hindi ang kabaligtaran. At tiwala ako na gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ko at ang kanyang kalwalhatian. Kadalasan at natural lamang po sa atin na tayo ay nagtatanong kung bakit hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok. Sinasabi natin, Lord, gusto ko na lang po maging God's princess. Or, I'm not your strongest soldier, Lord, bakit nagkakaganto? Ngunit alam ng Diyos kung ano ang kanyang inihabilin sa atin. Kailangan lang nating magsikap at sumunod sa kanyang mga tagubilin at malalampasan rin natin ito. Lahat ng ito ay para sa kanyang plano at ang plano ng Diyos ay laging para sa ating ikabubuti. Sa madaling salita, hindi tayo tinatawag ni Kristo na tumayo na para bang walang pakialam. Sa halip, dapat nating harapin ang mahihirap na katotohanan at magpalalim pa kung sino siya. Gaya ng isang anghel, hinahayaan natin ang Diyos na maging involved sa ating buhay. Personally naman po, nakita ko ito sa buhay ng aking lolo't lola. Nabubuhay pa ngayon at patuloy kong nagdarasal na pahabain pa ng Diyos ang kanilang buhay. Ang lolo ko po ay isang cancer survivor. At kami bilang isang pamilya ay saksi sa kanyang patuloy na pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng mahabang araw na mga chemotherapy at nakakapagod na mga araw kung saan hirap na siya makabangon at mga araw na sakit na hindi namin nakikita, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon at gumagawa siya ng paraan para magbigay pa rin sa simbahan at ginagamit ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Nagpupursige siya hanggang sa dulo. And I am blessed and I am grateful na he made his way ngayon na nag-graduate na po siya sa kanyang chemotherapy and is now free from cancer. And sumunod pa naman nun, ang aking lola naman ngayon ay battling cancer. So magkasunod po sila. Pero despite all the hardships po, mahirap para sa kanya na magdasal, pero gayon pa man hanggang sa huli, nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon, bumalik sa pagdarasal at nanatiling tapat sa Diyos. At paulit-ulit niya itong parang sinasambit sa amin at pinagmamalaki sa amin. Bagamat hindi natin lubos na maunawaan kung paano dinadala ng Diyos ang kaligtasan at kung paano ang lahat ng tamang pagtugon sa pananampalataya. May malaking kaginhawaan sa atin na alam ng Diyos na may kakayahan tayo at tapat nating malalampasan ito. Napakalaking pribilehiyo na tayong makasalanan ay maaaring magkaroon ng relasyon sa ating Diyos, ang tapat, ang may kapangyarihan at mapagpalang Diyos. Gumagawa at tumutupad siya ng kanyang mga pangako, hindi lamang para sa kanyang kalwalhatian, kundi para sa ikabubuti nating lahat. Tulad na lamang ng mga anghel, dapat nating ipagpatuloy ang ating buhay pananampalataya. Dahil ang lahat ng ito ay upang matupad ang kanyang plano sa ating buhay at gamitin
tayo ang ating buhay bilang isang pagpapala. Pangalawa naman ay ang anghel ay isang tagapagtanggol at nagbibigay comfort sa ating buhay. Pangalawang tanong ko po ay, malakas po ba ang inyong guardian angel? Ayon sa tradisyong Kristiyano, ang mga guardian angels ay ating banal na mga kaibigan na inilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sila ay nariyan upang samahan tayo sa paglalakbay dito sa lupa. Ang kanilang presensya ay makapagbibigay ng kapayapaan sa mga pusong nababagabag. Ipinapaalala nila sa atin na ang Diyos ay kasama natin kahit nasa ating pinakamadilim na sandali. Ang comfort na binibigay ng mga anghel ay nagsisilbing paalala sa atin ng pagmamahal at pangangalaga ng Diyos. Tulad ng ating mga guardian angels, dapat din natin silang kunin bilang isang halimbawa sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa. Madalas tayong lumalapit sa Diyos kapag humihingi lamang tayo ng tulong o kapag mayroon tayong kailangan. Ngunit hindi natin dapat kalimutan ang saloobin ng pagsasalamat. Anuman ang ating gawin sa salita o sa gawa, na isasalamin natin ang kalwalatian ng pangalan ng Diyos. Sa panahon po ngayon ng Pasko, masaya sa pakiramdam ang magbigay at tumanggap ng mga regalo. At alam kong ilang beses na natin naririnig ang mga paalala na dapat tayong magbigay kahit hindi pa panahon ng Pasko. Dahil tulad nga po ng mga anghel na nagbibigay sa atin ng pagmamahal at nire-reflect ang love ni Lord, nararapat na natin itong gawin para sa iba. Tulad ng isang anghel, hinahayaan nating maranasan ng iba ang pagmamahal at pangangalaga na binigay ng Diyos sa ating buhay. Higit pa sa ating mga salita bilang mensahero ng ating Diyos, ang pananampalataya ay nagpapakilos sa atin. Naniniwala ako na nakakita na tayo ng guardian angels dito sa lupa sa pamamagitan ng mga buhay ng taong laging tumutulong sa atin. Ang komunidad ng simbahan, mga volunteers ng mga organisasyon, at mga iba't ibang tao na nakakasalamuhan natin ay nagturo sa atin at ipinapakita kung paano na mas hindi tayo maging makasarili. Ang paglalagay ng ating pananampalataya ay may angkop na gawa. Sa pamamagitan ng panalangin, serbisyo sa ating komunidad, o simpleng kilos lamang ng pagtulong sa oras ng pangangailangan, tinuturuan tayo ng Diyos na matutunan ang mga paraan kung paano maging masaya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba. Ang ating pananampalataya ay tumutulong rin sa ating spiritual na buhay. Nakakita na rin ako ng guardian angel sa buhay ng aking mga propesor sa kolehiyo, na handang magturo kung ano ang tama at makatarungan. Ginagamit sila ng Diyos upang palawakin ang aking pananaw sa buhay, sa labas ng mga hangganan ng pribilehiyo at kaginhawaan, upang makita ang mapanghamak na katotohanan ng ating realidad at gumawa ng kahit munting hakbang upang maabot ang mga taong nangangailangan. Nakita ko rin ito sa mga ating kapitbahay na palaging inaabot ang kanilang kamusta. Kahit na marites ay buti na lang po nangangamusta sila. At nakita ko ito sa buhay ng aking mga kaibigan na laging nandyan para buhatin ako sa hirap at lungkot. Ginagamit ng Diyos ang mga tao sa ating buhay ng paunti-unti sa likod ng mga eksena, kasama ang mga ordinaryong tao, upang magdala ng pagpapala sa ating buhay at sa ating mga kinabibilangang komunidad. Tulad ng mga shepherds na nakarinig ng mga tinig ng anghel, tayo ay pinagpala na makatanggap ng mensahe ng Diyos sa ating buhay. At tayo ay mapalad na makatanggap ng karunungan at pagmamahal mula sa mga tao sa ating paligid. Ngunit hindi tayo binless ng Lord para lamang sa atin, kundi upang tayo ay maging isang blessing towards others, sa material man o sa emosyonal. Sa pamamagitan ng ating liwanag, sa ating mga gawa mula sa pagmamahal,
tayo ay nagbibigay inspirasyon sa iba para gawin din iyon. Tayo ay isang living testimony ng kabutihan ng Diyos. Sa ating mga gawa, hindi lamang sinasalamin ang kaaliwan o proteksyon ng mga anghel, kundi ang pagkakahawig ng ating Panginoong Hesus. Panghuli, ang lahat ng mga anghel ay sumasamba sa Diyos ng sama-sama sa langit. Sa Luke chapter 2 verse 13, kasalukuyan ang Pilipinas ay may world record para sa pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. Sa atin lang po uso ang Burr months to start the Christmas festivities. Sa mga huling araw po ng Agosto ay nakikita na po natin ang larawan ni Jose Marichan na sumisilip. Pagkatapos, magsisimula na ang September 1, tas bigla mo na makikita ang mga Christmas parol, tapos makikita mo na mga Christmas decoration sa mga building, at biglang yung mga wallets po natin ay numinipis na. Ngunit ang pinakamahalaga, malalaman po natin kapag malapit na ang Pasko, ay kapag ang mga awiting Pasko ay pinapatugtog na sa lahat, sa mga mall, sa mga opisina, sa mga karaoke ng ating kapitbahay, at syempre sa mga simbahan na umaawit ng mga himno ng Pasko. Nakagawian na natin ang mga tradisyong ito at ginagampanan taon-taon. Ngunit maaaring may mga pagkakataon na makakalimutan natin ang kahulugan ng ating kasiyahan. Ang mga anghel sa langit ay puspos ng pagsamba sa ating Panginoon, ngunit hindi nila nalilimutan ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Na-imagine ko po kung paano sila nagsasamba araw at gabi, ngunit hindi nagbabago ang kanilang passion or kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi lamang isang anghel o dalawa, kundi libo-libo ang nagtipon. Ang ating tinig bilang isang simbahan ay gaya ng mga hukbo ng anghel. Bagaman hindi kasing enggrande o kahanga-hanga gaya sa kanila, ngunit parehong may tindig at pagmamahal at kagalakan na maglingkod sa Diyos. Sa kapanahunan ng Pasko, bigyang diin rin natin ang kahalagahan ng presensya na tayo bilang buong simbahan at isang komunidad ng mga taong sumasamba sa Panginoon. Ito ay maaaring maging isang pagkukunan ng positibong pananaw sa ating buhay, o kaya isang imbitasyon para sa iba na sumali sa Pasko. Habang kinakanta natin ang mga himno ng Pasko, paalalahanan natin ang mga sarili, ang diwa, ang kwento, upang maipahatid ang espiritual na kahalagan nito sa atin. Tayo po ay umaawit dahil ito ay lumikha ng pagkakaisa sa ating pamayanan. Ang masasayang himno tulad ng Joy to the World at Angels We Have Heard on High ay nagbibigay kasiyahan at hikayat sa mga mananampalataya para sumali sa pag-awit ng mga pupuri. Mayroon din tayong mga Christmas concerts at mga Christmas role-playing at storytellings na popular po sa ating pagdiriwang. Makikita ang mga bata, matatanda, lalaki man o babae, tito, tita, lahat maging saan, ay kasama sa pagdiriwang ng Pasko. Sa anumang sari-saring elemento po, maging pagkakataon sana itong mapalalim at mapagyaman ang ating pagsamba bilang mga Kristiyano, tulad ng mga anghel na umaawit na papuri sa Diyos sa langit. So tatanungin ko po muli, nakakita na ba kayo ng anghel? Mayroon na lamang tayong 5 araw bago ang Pasko. And I pray po na makakita pa po tayo ng mga anghel sa ating buhay. O mas maganda, tayo ang maging anghel sa isang buhay ng tao. Sa nalalapit na araw ng Pasko, ipinapaalala sa atin na hindi natin kailangan ng mga pakpak upang maglingkod, upang maging mensahero at upang manamba sa ating Diyos. Lahat ng ito ay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.